sa hagupit ng Bagyong Pedring. At makakausap po natin si Salima Refran. Salima. Again, sa sobrang lakas na ngayon ng hangin na nararamdaman namin dito, napilitan tayo na ibaba yung satellite natin dahil delikado na ganun kalakas yung hangin na nararamdaman namin ngayon dito sa Isabela. At may ilang puno nga na parang nagbabadya ng matanggal dito sa lupa. Sobrang lakas ngayon ng hangin kahapon, yung bugso daw, no? Yung hangin, pinakamalakas, 83 kilometers per hour. Pero sabi ngayon ng Pag-asa, posible raw. At obviously, mahigit na ito dun sa 83 kilometers per hour na yon. So sobrang lakas ng hangin, malakas din yung ulan. Mukhang ito na talaga yung tindi ng hagupit ng Bagyong Pedring dito sa Isabela. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Suspendido na po ang klase sa ilang lugar na apektado ng pananalasa ng Bagyong Pedring. Batay sa anunsyo ng Department of Education, wala pong pasok ang mga estudyante sa preschool, elementary at high school sa buong Metro Manila. Gayon din po sa Isabela, Cagayan, Quirino at Nueva Vizcaya. Wala rin pong pasok sa Antipolo City, Hala-Hala, Rodriguez at sa San Mateo sa Rizal. Kanselado rin po ang klase sa Rosario, General Trias, Tanza, Dasmariñas at Bacoor sa Cavite. Suspendido rin po ang klase sa Santa Rosa, Laguna at sa buong lalawigan ng Quezon. Sa kolehiyo naman po ay nag-anunsyo na ng class suspension ng Adamson University, Central College of the Philippines sa lahat ng campus ng Far Eastern University, Miriam College at National College of Science and Technology sa Dasmariñas, Cavite. Wala rin pong pasok sa Philippine Christian University Taft Campus, San Beda College, Manila at Taytay Campus, Santa Cecilia College, University of Rizal System, University of Santo Tomas, University of the Philippines, Manila, UP School of Health Sciences sa Baler, Quezon, Technological University of the Philippines at sa lahat ng campus ng Polytechnic University of the Philippines. Wala rin pong pasok sa Philippine College of Aeronautics, Philippine Normal University, Samson College of Science and Technology sa Cubao at sa Legarda, St. Joseph's College sa Quezon City, De La Salle College of St. Benilde sa St. Paul University sa Quezon City at ipinaubaya na po ng Commission on Higher Education o CHED sa pamunuan ng mga pamantasan ang pagsususpindi ng klase sa kolehiyo. Samantala, suspendido na rin po ang number coding sa Metro Manila ngayong araw, ayon yan sa MMDA. Ramdam na rin ang malakas na ulan at hangin na dala ng Bagyong Pedring sa Metro Manila. At may live report si Dante Carelio. Dante, saan ka? Yes, Igan, kagabi nga habang nag-iikot tayo ay hindi pa gaanong malakas ang ulan at pati na yung hangin. Pero nitong mag-uumaga na ay kapansin-pansin ang biglang paglakas ng hangin na may kasama ring malakas na pagbuhos ng ulan. Igan, dahil nga sa masamang panahon dulot ng Bagyong Pedring, maagang nagsara ang mga establisymentong karaniwang inaabot ng umaga rito sa Maynila. Kapansin-pansin rin na kakaunti ang mga tao sa lansangan at bilang din, Igan, pati ang mga bumibiyaheng sasakyan, pampubliko man o pribado. Igan, sa may Intramuros, nabuwal ang malaking punong ito matapos mabunot dahil sa malakas na hangin. Sa Baywalk naman, Igan, mistulang maliit na halaman lamang ang mga nagtataas ang puno ng nyog habang isinasayaw ng malakas na hangin. Ang traffic signage nga na ito, Igan, ay nagbabadyang tuluyang bumagsak matapos kumalas sa pagkakadikit. Sa Manila Bay naman, Igan, ay nagngangalit sa lakas ng alon. At sa lakas nga ng hampas ng alon, lumalampas na ang tubig sa seawall. Kaya naman nagsimula ng umapaw ang tubig at magbaha ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Pero, Igan, ang 41 anyos na si Mang Ruel, imbis na umiwas ay sinamantala niya ang panahong ito. Aminado siya na peligrosong mga lakal kapag masama ang panahon dahil maaari siyang tangayin ng malakas na alon at kung di malunod ay humampas sa mga batuhan. Pero di niya ito alintana dahil sa pagkakataong kumita para may makain ng kanyang pamilya. Tinitiis din, Igan, ng mga aplikante ng immigrant visa sa US Embassy ang masungit na panahon. Para silang mga basang sisiw na nagsisiksikang sumilong sa overpass na ito. Karamihan sa kanila galing pa nga sa malayong probinsya at alas 3 pa ng madaling araw nakapila. Wala naman daw kasing abiso, Igan, kung kansilado ang operasyon ng embahada. Igan, sa sitwasyong nakikita natin ngayon dito sa Maynila ay masasabi natin sa ating mga kapuso na mas makakabubuti pang huwag na munang lumabas ng bahay o manatili sa kanilang mga bahay kung wala rin lang namang importanteng gagawin. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Carelio, nag-ulat live mula sa Maynila.
Samantala, nabulabog naman ang ilang residente ng may bumagsak na bagay sa palayan sa barangay Dado sa Panay, Capiz. Paniwala nila bahagi ito ng nag-crash na satellite ng NASA, bagay na inimbestigahan pa rin ng DOST. Narito ang report. Ito ang 6 na toneladang Upper Atmosphere Research Satellite ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na inilunsad sa kalawakan noong 1991. Matapos ang ilang taon, unti-unti na itong bumagsak pabalik dito sa mundo. At nitong ang Sabado, tuluyan ang nag-crash sa Earth ang pira-piraso nitong debris. Paniwala ng NASA, sa Pacific Ocean nahulog ang mga debris ng satellite. Pero hanggang sa ngayon, hindi nila masabi kung saang eksakto at kung anong oras. Dito sa Barangay Daga, sa bayan ng Panay sa Capiz, isa umanong bagay na lumilipad na parang bolang apoy ang bumagsak mula sa kalangitan. Nahulog ito sa palayan. Sa pinagbagsakan, nakita ang isang aluminum na tubo, kwerdas at mga tali. Paniwala ng ilan, bahagi ito ng naturang satellite na bumagsak. Dinala ang mga ito sa istasyon ng pulis, pero ayon sa pulisya, posible raw na isang homemade air balloon ito na pinalipad at bumagsak sa lugar. Agad pumunta ang ilang taga-Department of Science and Technology upang imbestigahan ito. Subalit kailangan pa raw itong pag-aralang mabuti upang malaman kung bahagi nga ba ito ng bumagsak na satellite. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Kapapasok lang po na balita, ilang biyahe na aeroplano ang kinansela na dahil din sa bagyong Petring. Kanselado na po ang biyahe ng ZES Air Flight 261 at 262, papunta at pabalik ng Maynila at Masbate. Air Philippines Flight 041 at 042, kanselado na rin, biyaheng Manila papuntang San Jose, Mindoro at pati pabalik. Samantala, suspended na rin po ang pasok ng mga empleyado ng Senado. Batay po yan sa tanggapan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Siyam na 7 panggulin na nakatakda raw sanang katayin at gawing pagkain nasabat sa Bangkok, Thailand. Aabot sa $30,000 o katumbas na mahigit sa 1.3 million pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Ayon sa otoridad, galing daw ang mga ito sa Indonesia at nakatakda raw sanang dalhin sa China kung saan ginagawang ulam ang mga panggulin. Inaresto ng mga pulis ang driver ng sasakyan kung saan inilagay ang mga hayop. Itinuturing pong endangered o nanganganib ng maubos ang mga panggulin. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang panguhuli sa mga ito. Isang tourist bus naman sa Australia biglang nagliyab sa gitna ng biyahe. Nabalot na makapal na usok ang nasusunog na bus. Mabilis naman na naglabasan ang mga pasahero. Ligtas naman silang lahat at wala nang nagawa kundi panoorin na lamang ang nagliliyab na sasakyan. Agad namang rumisponde ang mga pulis at mga bumbero. Isang bus ang sumundo sa mga pasahero para ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Patuloy pang inimbestigahan ang sanhi ng sunog. At oras na para sa latest showbiz balita, narito po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Ngayong umaga po nakatakda ang ilibing ng mister ni Camille Prats sa si Anthony Linsangan. Kagabi ay sinariwan ng kanyang mga kaanak at kaibigan ang alaala ni Anthony sa isang necrological mass. Narito ang report ni Katati Bayan. Napuno ng awitan ang necrological mass para kay Anthony. Kabilang sa mga nag-alay ng tinig ang kaibigan ng mag-asawa na sina Isabel Ledesma, Denise Laurel, Chris Lawrence at Gian Magdangal. Maaga mang binawian ng buhay sa edad na 31 dahil sa nasopharyngeal cancer. Hindi raw basta malilimot ang tulad ni Anthony. Ang may bahay niyang si Camille at ang kanyang ama, sinisikap magpakatatag sa gitna ng labis na pangungulila. He once told me, mahal kita hindi dahil artista ka. Mahal kita dahil sa kung sino ka bilang isang tao sa likod ng camera. And that was one of the best things that he ever said to me. That sealed the deal and I knew I had to marry him. Alam niyo, ito pala ang pinakamahirap na mararanasan na isang magulang. Maro na anak mo. Nangungbing ka anak mo. Sa gitna ng kalungkutan, binalikan ng ilang kaibigan ang magagandang alaalang iniwan ni Anthony. Yung grupo na binuo ni Ans, compared with other groups, as we age, as we matured,
hindi lang siya napunta sa puro kotse. Naging parang brotherhood siya, naging samahan, barkadahan. Next, kung mag-e-exit man ako dito sa mundong to, gusto ko peaceful. Maayos lahat. Kita niyo naman po yung kaibigan ko. Hanggang sa uli, gwapong-gwapo pa rin. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Samantala, ini-reveal ni Lady Gaga na sinisimula na niyang gawin ang kanyang third album. Very excited ito dahil mas marami siyang bagong ideas. Ayon sa kanyang manager na si Troy Carter, gusto nilang mas maraming taong maka-experience sa music ni Lady Gaga. At kung siya nga lang daw ang masusunod, willing si Carter na ipamigay ang album ni Gaga for free. More showbiz news when I return, so stick around. At ang irit namin mamaya, alamin ang latest sa pananalasa ng bagyong Petring sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Pangulong Noynoy Aquino nag-donate ng $1 milyong sa Miyagi, Japan na lubos na sinalantakan ng lindol at tsunami noong Marso. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Hoy, mahangin talaga sa labas! Kaya pag mahangin at maulan, ano ba kinakain? Siyempre, isa na dyan ang goto at hindi lang yan. Lumpia, lumpiang toge. Or sa mga Chinese, lumpiang tauge. Kaya para dyan kasama natin si Chef